Sa pangyayaring ito, ang Philippine Sports Commission po, napanood ko yung pagharap sa media nila Ginoong Gregorio, pati yung kanilang kasama po doon sa kanilang board. Ang sinasabi nga, today, magmi-meeting sila kasama ng CHED, kasama po ng mga stakeholders dito para pag-usapan itong pangyayaring ito nang hindi na maulit. Yan po ang adhikain po nila. Bagamat meron pong mga ibang humihingi po ng ilang pang mga pag-aalam, pag-iimbestiga, ako naman ginagalang ko rin yung pamilya. Kung ikaw po yung mawala ng gantong, hindi ho ba, hindi ho natin maaring ipagkait yun. Lalo na po doon sa nanay at sa kanyang ama at sa kanyang pamilya. Kasi kung babalikan mo yung mga video ng batang ito, ito po yung MVP, yung pong Nigerian, I mean, wag ho natin kaligtaan din na meron po ditong isang up and coming basketball star na 21 years old na Nigerian. Si Divine Adili. Si Divine, no? Oo. Itong si Rene ay MVP ng nagdaang palarong pambansa. Ito katatapos lang. Taga-Agusan ang kanyang pamilya. Agusan del Sur. Lumipat siya ng Davao kasi nga kinuha siya. Magaling yung bata. Pero yung bata po, nung aking ang pinakikinggan na pinanonood ng mga panayam tungkol dito, ayaw nga daw umalis doon sa kanilang lalawigan at nag-iiyak nga daw po nung nagpapaalam kasi nga lilipat siya. At yung bata po, kung inyo pong nalaman na ang sinasabi nga na ito ho ang kanyang kaparaanan para tulungan yung kanyang pamilya na makaahon sa kahirapan itong basketball. Gaya po ng Manny Pacquiao, di ba? Alam niyo yun, gaya po ninuman, anuman po ang event sa buhay, anuman po ang karir sa buhay, lagi naman tayong ganun, di ba? Ang ating adikain, nauuwi, luluwas ka ng Kamaynilaan, luluwas ka sa kalungsuran, iiwan mo yung iyong probinsya para sa paghahanap mo ng magandang buhay, para sa ikauunlad ng iyong pamilya. So itong pangyayaring ito, wag natin ipagkait doon sa mga magulang na humingi sila ng paliwanag at investigasyon para di po maburaho ang lahat ng mga kaisipan po dito. Correct. Tama din sinasabi ng PSC, no? Moving forward po nang hindi na ito maulit. Oo. Yung ganyan mga aktibidad po, yung mga sinasabing out of school na mga activities ng anumampong uri ng sporting event ay dapat daw po talaga pag-aralan ng mabuti. May tanong ako sa iyo, partner, kasi ikaw sanay ka dito sa mga police report na ito. Pag-responde ba ng mga police minsan doon sa crime scene? Hindi ba kanina you're talking about the sworn statement? Tinanong mo sino mga nahingian ng salaysay. Nagbanggit kanina si Police Major, ang sinasabi niya, nagbigay ng sworn statement ang coaching staff. Pero hanggang sa ngayon, walang statement yung mga kasamang teammates. Pero ang mga police ba, protocol ba sa mga ganyang pangyayari, dapat ba kukuhanan din lahat ng nandoon? Paano ba yun? Or pwedeng hindi? Depende naman kasi yan doon sa appreciation ng police na rumiresponde. Right? Wala silang protocol na dapat kung sino yung mga nandoon, makuhanan talaga lahat. Well, kung ikaw police na tinawag at sinabi nga may nalunod. Although ang kagandahan din po dito, tulong-tulong nga sila na agad maisugod sa ospital. Although ang tagal na recover ng mga bata hango sa mga kwento po nila no? So yung police, natural gagawa siya kasi may namatay no? May namatay po dito. Gagawa ka ng police report. Gagawa ka ng police report. Sinasabi mo kanina kung ano laman nun. At doon sa police report, doon sa agad pagsasabi nga ng walang foul play, naiintindihan natin, ano? Yung sinasabi po ng mga pulis dito, walang foul play hango sa kanilang pag-iimbestiga. Meaning, hindi on purpose. Kasi when you say foul play, merong gumawa noon para mapahamak yung mga biktima, yung mga nadisgrasya. Kasi nga, when you say accident, iba ho din ang, ang usapin nun sa usaping legal. Kaya nga po, merong mga pagkakataon na pag sinabing na aksidente, yung pala, nangyari umpong sakuna kasi may nagpabaya. Sa kalsada, halimbawa. Right? Hindi po maituturing na aksidente yung naghihintay ka lang
sa iyong pagbabayad ng toll, bigla kang banggain sa likod, Hindi aksidente yun. yun Oo. po'y kapabayaan. Tama. Alam niyo ho yun? Anyway, sige. So, dito sa isyong ito, ang atin lang nga is pag-unawa sa lahat ng parties, no? Para po sa school administration, kasi nga, kami rin po'y tumatangkilik sa kanilang anunsyo ng pakikidalamhati at ang kanilang umanong ginagawa ngayon. Yun po naman din po ay, kumbaga, nararapat lang. Pero more than the legal aspect, more than the public relations aspect of this particular incident, palagay ko po din ito ay panggising sa lahat, pati po din sa Ateneo. Kasi, di ba, sa pangyayaring ito, trahedya po talaga ito na malungkot, 2 bata, 2 pong kinabukasan, 2 pong, higit sa lahat po, buhay, 2 pong pamilya ang nawalan po ng mahal sa buhay dito. Yun po lamang po sa amin. Kaya ho kami tumuhay sa panayam na ito para makahingi ng informasyon at masiguro nga po na ang informasyon na ating naririnig, na napapanood ay hango sa mga opisyal ng gobyerno na na may responsibilidad para alamin ang katotohanan sa pangyayaring ito. Yan po lamang yun. Kasi ang dami nga ngayon na mga kung ano-anong, sabi mo nga, di ba, mga nagpo-post. Maraming mga nagpo-post. At least naklaro po yun ng Aurora Police. Hindi lang yung mga rescuers, maging po yung lifeguard doon mismo sa resort ang sinasabi. Wala daw pong nakitang pampabigat sa kamay ng mga biktima, sa kamay at sa paa. Yung mga rescuers from MDR or MO, yun din po ang sinasabi. Natanong din kanina ni partner dito, yung tungkol dun sa pasa na sinasabi nga nung ina. According sa police report, wala daw nakitang bruises or anumang pasa dito po sa katawan ng mga biktima. Okay, naghayag po yung DILG secretary na paiimbestigahan Kaya nga, nung una, tanong natin, di ba premature din yung statement? Anyway, nandiyan na po yan, no? So, meron daw ho ngayong meeting na, pagpupulong po yung kanilang provincial director, yung DILG, etc. Hintayin po natin na magiging official report nila. At muli po, kami nakikidalamhati po sa buong pamilya ni Rene at sa pamilya rin po nitong si Divine, sa mga taga-Agusan, sa mga taga-Mindanao po, dahil anak ng Mindanao po itong sinawing palad nga na bata na ang kanyang dream is to make it big in the big city. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.